Pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon na Kanya tayong ginabayan at makapunta sa lugar na ito upang ating ganapin ang isang dakilang gawain, ang pananambahan sa Kanilang dakilang pangalan. Sa pananampalatayang Kristyanismo, napakahalaga po na maintindihan natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil kapag ang ating pananampalataya ay hindi naitanim o nailagay doon sa matibay na pundasyon, ay maaaring ito ay madaling magiba o masira. At ang pinakabuod na pundasyon na dapat nating maintindihan bilang mga mananampalataya sa Diyos at kay Kristo ay ang pagkakilala doon sa sentro na sinasabi ng banal na kasulatan. So ano ba ang central theme ng Bible? Ano ang sentrong itinuturo ng banal na kasulatan na dapat malaman ng lahat ng tao, na dapat makilala ng lahat ng tao, na dapat sundin ng mga tao, at dapat purihin ng lahat ng mga tao? Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay walang iba kundi ang pangunahing personalidad na siyang ipinakikilala mula pa noong unang panahon sa Lumang Tipan hanggang sa pagdating ng Bagong Tipan at sa ating panahon ngayon. Ang teksto po na ating ibabahagi sa inyo ay mababasa natin sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Ang sabi dito, "Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa." Si Apostol Pedro, ipinipilit niya at iginigiit sa atin na dapat tayong lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang isang dahilan kung bakit ang isang sumasampalataya sa Diyos ay madaling manghina o madaling tumigil sa kanyang pananampalataya sa kadahilanang hindi niya lubosang kilala yung nagligtas sa kanya. Karamihan ang pagkaalam ng tao o pagkakilala nila sa taong ito na nagbigay ng kanyang buhay, walang iba kundi si Jesucristo. Ang palagi nating napapakinggan ay ang kaligtasan na makakamit natin sa Kanya. Pero ang palagi kong sinasabi at ipinaalala sa mga kapatiran na dapat nating lubusang makilala kung sino nga ba talaga si Jesus. At kung paano mo maibabahagi sa ibang tao ang patungkol kay Jesus kung hindi mo siya lubusang kilala. Kaya titignan natin muna yung kahulugan ng kanyang pangalan. Sabi ko nga, napakahalaga ng pangalan niyan dahil diyan nakabase ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya nga sinabi doon sa Gawa, chapter 4, verse 4, walang ibang pangalan sa mundong ito na ibinigay para sa kaligtasan ng tao. Ang pangalan Jesus lamang. Pero ang tanong, alam ba natin ang ibig sabihin ng kanyang pangalang Jesus?
Sa Mateo chapter 1, tingnan po natin. Ang una natin babasahin. Mateo chapter 1, dito natin na mababasa na kung saan si Kristo ay isinilang. Matthew chapter 1, verse 20, ito ang ating mababasa. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon na nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang ginadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito yung panahon na kung saan ang anghel ng Panginoon ay nagbigay ng pahiwatig kay Jose. Natatanggapin niya ang batang ipinagdadalang tao ni Maria dahil siya ay ipinagdalang tao ng banal na Espiritu. At sinabi niya kay Jose na ipapangalan sa sanggol na yon ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So anong ibig sabihin ng kanyang pangalang Jesus? Tandaan po natin, ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Pero kung ating titignan at ipagpapatuloy ang pagbabasa dito, gusto kong ituloy natin sa verse 22. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung lilinawanagin ay suma sa atin ang Diyos. Sa verse 21, sinabi na ang sanggol ang itatawag sa kanya ay Jesus. Sa verse 23, sinabi na ang kanyang pangalan ay tatawagin Emmanuel. Ang kanyang pangalang Emmanuel, hindi natin gaano alam. Dahil kadalasan sa ating pangangaral, Jesus ang palagi natin sinasampit na itinuturo sa mga tao. Pero alam ba natin na maliban doon sa kanyang pangalang Jesus, ay mayroon pa rin pala siyang isang pangalan na binanggit. At ang pangalan yun ay Emmanuel. At anong ibig sabihin ng Emmanuel? Ayon sa ating binasa, sabi doon, suma sa atin ang Diyos. Sa dalawang talatang ito na ating binasa, ipinapakita nito ang dalawang kalagayan ni Jesus. Kalagayan niya bilang tao, at ang kanyang pangalan ay Jesus. Kalagayan niya bilang Diyos, na ang kanyang pangalan ay Emmanuel. So yun po ang isang bagay na dapat natin maintindihan patungkol doon sa kalagayan ni Jesus bilang tagapagligtas at Diyos na dapat nating makilala. Sabi ko nga kanina, kadalasan ang palagi nating ipinapanalangin, ang palagi nating sinasabi sa mga tao ay ang kanyang pangalang Jesus bilang tagapagligtas. Madalang nating sabihin sa kanila ang kanyang pangalang Emmanuel. Bakit? Ang mahalaga lang ba yung kanyang pangalang Jesus? O mas mahalaga yung kanyang pangalang Emmanuel? Kaya yun po ang isang bagay na dapat nating maintindihan patungkol kay Jesus, na siya pala ay si Emmanuel. Pumunta tayo sa Matthew chapter 16. Sa Matthew chapter 16, verse 13, sabi dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea Philippo,
Tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano naman ang sabi ninyo kung sino ako. So dito, ang ating Panginoon, kausap niya ang kanyang mga alagad. At kanyang tinanong sila kung ano ang pagkaalam o pagkakilala ng mga tao sa kanya. At sinabi nila yung mga iba't ibang katauhan patungkol sa kanya. Pero nung sila naman ay kanyang tinanong, kayo naman na aking mga alagad, ano naman ang pagkakilala niyo sa akin? Ano ang sagot? Tuloy natin. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So dito makikita natin na hindi sinabi ni Pedro na ikaw si Jesus. Hindi niya sinabi na ikaw ang tagapagligtas. Kundi meron siyang ibang salita na ginamit sa kanyang pagtawag kay Jesus. At ano ang pangalang yon na kanyang sinambil? Sabi niya dito, malinaw. Ikaw ang Kristo na anak ng Diyos na buhay. So, maliban pala doon sa kanyang pangalang Jesus bilang tao na magiging tagapagligtas, at ang kanyang pagiging Diyos bilang Emmanuel, mayroon pang isang pangalan na dapat nating malaman patungkol sa kanya. At ito ay ang kanyang pagiging Kristo. Ngayon, anong ibig sabihin ng salitang Kristo? Yung other na salita, o yung ibang salita, Messiah. Sa Greek, Christos. No? Ang ibig sabihin niyan ay anointed sa wikang Ingles. O sa Tagalog, hinirang. Alam niyo ang salitang anointed, napakahalaga po yan sa lumang tipan. Dahil kapag ang isang personalidad o isang tao ay ina-anoint, hindi ordinaryong tao ang ina-anoint nila. Kundi hari, mga royal family, o kaya'y propeta. So, yung salitang anointed o hinirang ay hindi isang bagay na iginagawad lang sa pangkaraniwang tao. Kundi iginagawad ito sa isang mataas na uri na kalagayan ng isang tao. Pero alam natin na si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Ang pagkilala sa Kanya bilang Kristo ang ating. Sabi ko kanina, kadalasang alam natin na kalagayan ng tagapagligtas o ang kanyang pangalan ay Jesus. Pero dapat din natin malaman na siya bilang Jesus ay siya rin pala ang Kristo ng ating buhay. At yun ang ginawa ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, ng kanyang ipakilala sa kanila. Di ba doon sa Gawa, makikita natin kung paano ipinakilala ni Pedro sa lahat ng mga tao na naroroon kung sino si Jesus. Acts chapter 2, tingnan natin. Verse 36, sabi dito. Pagkatapos
kalikasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So makikita ninyo dito kung paano ipinakilala ni Pedro sa mga tao na naroon sa araw ng Pentecostes. Ngayong Jesus na ipinako, ipinakilala ni Pedro sa kanila na siya pala ang ano? Doon sa ating binasa. Na siya pala ang ano? Panginoon at Kristo. Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon at Kristo. Kung ating titignan yung dalawang terminong yan, Lord and Christ, napaka, ano po yan, masilag. Napaka masilag po. Kasi pag sinabi mong Lord, ang Lord, kung ating titignan ang background niyan, sa lumang tipan, maging sa bagong tipan, noong panahon na uso yung pagbibili ng mga alipin. Sa panahon kasi ng mga, ang tao binibili, parang hayop lang. So karamihan alipin. At sila binibenta doon sa palengke at binibili ng mga mayayan. At kapag nabili ka na ng isang mayaman bilang alipin, ako ang iyong Panginoon na nagmamay-ari ng iyong buhay. Kaya ang buhay ng alipin noon, nakasalalay sa pasya ng kanyang Panginoon. Wala siyang masasabing sa kanya. Lahat ng bagay na nasa kanya ay pag-aari ng kanyang Panginoon. Kaya kung gusto siyang patayin ng kanyang Panginoon, wala siyang magagawa. Yan ang isang bagay na naiintindihan ng mga tao noon. Kaya yun ang sinabi ni Pedro sa kanila na dapat niyong makilala na itong Jesus na sinasabi ninyong tagapagligtas ay hindi lamang magliligtas sa inyong pangalan at sa inyong mga kasalanan, kundi siya rin ang inyong magiging Panginoon. Na ang ibig sabihin ay pag-aari kanya. So lahat ng sasabihin niya sa'yo, lahat ng ipapagawa niya sa'yo, ay iyong susundin. So yan ang mga bagay na dapat nating malaman patungkol kay Jesus. Kaya nga nang sinabi ni Pedro, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa aking Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kapag ang isang tao ay lubusan niyang naintindihan, nakikilala ang tunay na kalagayan ni Jesus sa kanyang buhay, palagi kong sinasabi, hindi mahirap sa isang tao na sumunod, sumamba, at maglingkod sa Panginoon. May isang insidente dito na makikita natin kung paano niya nakilala si Jesus. John chapter 9. John chapter 9. Dito sa Juan, kabanatang 9 o kapitulo 9, dito pa lang marami na tayong malalaman patungkol kay Jesus. So titignan natin ang istoryang ito. Napakaganda po. Ang insidenteng ito na nangyari patungkol doon sa isang taong may karamdaman. Gusto kong basahin po natin. Sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag sa kanyang kapanganakan.
At itinanong sa kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong di nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Verse 1 to 3, ito yung isang bagay na gustong malaman ng mga rabi o mga Hudyo noon, na kapag ang isang tao ay nagdurusa o nakakaranas ng mga pagdurusa, ang kanilang kaisipan kasi, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Tulad na nangyari sa panahon ni Job, yung kanyang tatlong kaibigan. Sinasabi nila kay Job, kung bakit nangyari sa iyo ang mga bagay na yan dahil mayroon kang nagawang kasalanan. Yun ang kanilang pagkakaintindi. Na kapag ikaw ay nahihirapan o may mga bagay na masasamang nangyari sa iyo, ibig sabihin yan, mayroon kang nagawang masama. Yun ang kanilang ipinipilit kay Job. Pero alam ni Job ang kanyang pagkatao. Alam niya kung ano ang nasa kanyang puso. Na siya ay matuwid. Ginagawa niya ang lahat para mapuri niya ang Panginoong Diyos. Kung nananalangin pa nga, pinapalangin niya ang kanyang mga anak. Naway, patawarin mo ang aking mga anak, baka meron silang nagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. So makikita natin na si Job ay isang napakabuting tao. Ang Diyos nga, very proud sa kanya eh. Di ba, kung nabasa nyo na yan, mayroong usapan sina Job, kay Job si Satan, saka si God. Sabi ni Satan sa Panginoon, sinikilala ka niya niyan, sinasamba ka ni Job, dahil binigyan mo siya ng maraming pagpapala. Pero may binanggit ang Panginoon sa kanya. Sa wikang Ingles, sabi doon, have you considered my servant Job? Yun ang, kung babasahin niyo yun sa chapter 1, nandun yun. Sabi ng Panginoon, have you considered my servant Job? Very proud ng Diyos. So nakikita natin na yung paghihirap, hindi dahil sa ikaw ay nagkasala. Kaya yun ang pinanawanan ni Jesus doon sa verse 3. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong iti nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyong nagsugod sa akin, samantalang araw ay dumarating ang gabi na walang taong nakagawa. Samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Verse 5. Nagpakilala na si Jesus. Sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, ang isang bagay na dapat nating malaman, maintindihan patungkol kay Jesus, dito sabi niya, siya pala ang ilaw ng sanlibutan. Siya pala ang ilaw ng ating buhay. Verse 6. Nang masabi niya ang ganito, siya lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. Sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liwanagin ay sinubo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Dito, meron pa na namang isang bagay na ginawa si Jesus na magpapakita kung sino siya. Siya ay, yung sinasabi niya lang, dakilang manggagawa.
So maraming mga katangian o katawagan patungkol kay Jesus na dapat nating malaman. Hindi lamang yung siya ang Jesus sa ating buhay, kundi marami pang mga bagay na dapat nating makita. So dito ipinakita ni Jesus na siya ang dakilang manggagama. Ang mga kapitbahay nga ang nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi at nagsabi, hindi baga ito yung nakaupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sabi ng mga iba, hindi. Magkakamukha niya, sinabi niya. So yung mga tao, nung makita nila na nakakikita na yung bulag, so, na-surprise sila. Yung iba, parang siya yung bulaga. Yung iba naman, hindi, parang kamukha lang. So, may dalawang bagay na nakikita natin na pagkaalam nila dun sa bulag. Pero siya ang nag-confirm sa kanila kung sino nga. Ako nga, yung bulag. Sa kanilang sinabi, paano nga ang pagkadila ng iyong mga mata? So, nung sinabi niya na ako yung bulag na nakakita, tinanong siya ng mga tao, paano ka nakakita? Paano ka nakakita? Yung kanilang tanong. Verse 11. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahira ng aking mga mata at sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya ako'y humayo, naghugas, at ako'y tumanggap ng paningin. So dito, kung titignan natin yung pag-uusap nila, ang bulag na ito, hindi niya kilala si Jesus. Paano naman niya makikilala? Bulag siya. So ang nangyayari lang, naririnig niya yung kanyang pangalan, Jesus. Hindi pa nga sila nag-usap. Noong sinabi lang ni Jesus sa kanya na, okay, gumawa ng putik, tapos maghugas ka doon, hindi nga nagpakilala si Jesus, pero naririnig niya. Yung lalaki na tinatawag na Jesus, siya ang nagsabi sa akin na maghugas ako sa Siloe, at ano nangyari? Yun, nakakita ako. Ang tanong, pagkatapos niyang makakita, maghugas at bumalik doon sa, nandun ba si Jesus? Wala na siya. Umalis na si Jesus. Kung titignan natin yung istorya, sabi dito, sinabi niya sa kanya, saan naroon ngayon? Sinabi niya, hindi ko alam. So, nung makakita na siya, hindi niya nakita si Jesus. Ito ang isang napakagandang verse na pwede natin sabihin sa mga tao. Sa mga may mga karamdaman. Kasi sabi ng mga iba, hindi ka gumagaling dahil kulang ka ng pananampalataya. Di ba? Yun ang karamihan na sinasabi nila. Kasi may mga nagtuturo ngayon na ang Panginoon ay nagpapagaling pa rin miraculously. Kaya kapag hindi gumaling yung kanilang ipinalangin, sasabihin nila doon sa taong yan, kulang ka pa ng pananampalataya. Dito, may pananampalataya na ba? Ang bulan na ito? Wala pa. Pero pinagaling na siya. Kaya anong hinahanap? Hindi ko alam. Basta ang alam niya, narinig niya yung pangalan, Jesus. Pari natin. Dinala nila sa mga Parisiyo ng unay bulag. Dinala siya sa mga Parisiyo. Sino yung mga Parisiyo? Hindi yung mga taong may alam sa Biblia. Sa lumang tipan, no? Araw man ng Sabat nang gumawa ng putik si Jesus at pagdilatin ng kanyang mga mata. Muling tinanong naman siya ng mga Parisiyo kung paano tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan ng putik ang ibabaw ng aking mata at ako'y naghugas at ako'y nakakita. So, nang sinabi niya yun,
parang hindi sila maniwala eh. Tingnan niyo yung sagot nila. Ang ilan sa mga Parisiya nagsabi, ang taong ito hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Datapot sinasabi ng mga iba, kung paano bagang nakagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan. At nagkaroon ng pagkakabahagi sa gitna nila. Okay, sa panahon ng mga Parisiyo noon, ang Old Testament, ano pa rin, yung pa rin ang sinusunod nila. At ang araw ng Sabat, walang trabaho, rest day. Gumawa siya ng pagpapagaling. So sabi nila, sinalungat niya yung kautosan ng Sabat. Kaya siya ay makasalanan. Yun ang kanilang punto. Hindi siya mabuting tao sapagkat sinalungat niya ang kautosan na sa Sabat walang mga gawain. Rest day. Ang magagawa mo lang sa araw ng Sabat ay magsamba. Ni ang magluto ng pagkain, hindi pwede. Alam niyo ba ng pagkain nila, hindi nila niluluto sa araw ng Sabat? Friday, niluluto na nila yan. Kung nabasa niyo yung istorya ng yung nagpupulot sila ng mana, yung quail, sabi niya, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, kuha kayo ng yung kaya nyo lang. Diba? And then sa Biyernes, kuha kayo ng para sa 2 araw. Ibig sabihin, yung Friday saka para doon sa Saturday. Kung nabasa nyo na yun. Yung mga kumuha ng sobra, ano nangyayari? Halimbawa, Lunes kumuha ng sobra, ano nangyayari doon sa kinuha nila? Masisira. Masisira kaya hindi ka pwedeng kumuha ng sobra. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang. Pero yung Friday, kumuha sila ng 2 sobra para sa kinabukasan. Bakit hindi nasira nung Sabado? Bakit hindi nasira? Samantalang pag sobrang kukunin mo, masisira. Bakit kumuha sila ng sobra sa Friday, sa Sabado, hindi nasira? Kasi hindi na sila pwedeng kumuha. Kukuha niyo yung point doon. So ito yung isang bagay na inaano ng mga Pariseo. Verse 17. Muling sinabi nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya? Na siyang nagpadilat ng iyong mga mata at kanyang sinabi, siya ay isang propeta. So makikita niya, ang tao dito, doon lang sa panahong yun, ang kanyang pagkakilala kay Jesus ay yung anong tawag dito, yung pataas. Lumilibot up. Diba, una, sabi niya, siya yung tinatawag na Jesus. Pero itong pangalawa, sabi niya, siya isang propeta. So, sa atin ba ngayon, kinikilala din ba natin, tinatanggap na si Jesus ay propeta ng ating buhay? Di ba? Kadalasan, hindi natin sinasabi yan, di ba? Na si Jesus pala ay propeta ng ating buhay. Yung palagi natin sinasabi, si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang anak ng Diyos. Yan ang mga bagay na sinasabi natin. Pero dito sabi niya, siya ay isang propeta. So ang tanong ko ngayon, kinikilala ko ba na si Jesus ay propeta ng ating buhay? Nga, anong ibig sabihin ng propeta? 2 bagay ang gawain ng propeta. Magpahayag ng salita ng Diyos, magturo, o kaya magsabi ng mga bagay na sa hinaharap. Pero sa panahon natin ngayon, yung pagkilala mo kay Jesus bilang propeta, ibig sabihin siya ang iyong tagapagturo. Kaya nga sabi ni Pedro, lumago kayo sa pagkakilala kay Jesus. Ngayon, kapag nag-level up ka na, kikilalanin mo na siya ay isang
propeta ng iyong buhay. Siya ang tagapagturo ng buhay. Sa paanong paraan, kanya tuturuan. Tuloy natin. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya nang siya ay naging bulag. Tumanggap ng kanyang paningin hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niya upang tumanggap ng kanyang paningin. At nagtanong sa kanila at sinasabi, ito ba ang iyong anak na sinasabi niyo ipinanganak na bulag? Paano nga nakakita siya ngayon? Sumagot ang kanyang mga magulang at sinabi, nalalaman namin ito'y aming anak at siya ipinanganak na bulag. Tatapat kung paano siya nakakita ngayon, hindi namin alam. Kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata, ay hindi namin nalalaman. Tanungin niyo siya. Siya'y may gulang na. Siya'y magsasalita para sa sarili niya. So dito talagang hindi pa rin maniwala yung mga Hudyo, yung mga Pariseo. Sinabi na nga na siya nakakita. Ayaw pa rin niya na wala. Kaya ang ginawa nila, tinawag pa yung mga pakitawag yung mga magulang. I-verify namin kung talagang siya nga yung wala. O tinawag sila. Oo, siya yung aming anak na ipinanganak. Siya ay wala. Yun, hindi niya pinagtanggol. Natatakot siguro kasi kapag nandiyan din niya kapag binahayag mo na yung Jesus, yung nagano sa kanya, papalalayasin sila. So sabi nila, para maging safe sila, siya na lang ang tanongin ninyo. Kung sino yung nagbigay sa kanya ng country. Yung paliwanag nga doon sa verse 22. Ang mga bagay na ito sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat natatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na kung sino mang tao ipapahayag na siya ang Kristo, siya ay palalayasin sa sinagoga. Kaya sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay may bulang na tanongin niyo siya. Okay, itong isang bagay na gusto ko maintindihan natin. Bilang mga mananampalataya, hindi pwedeng kung may mga bagay na nagtatanong sa atin patungkol sa ating pananampalataya, sasabihin natin, hindi ko kaya yan, tanongin mo si kapatid. Hindi pwede rin yung ganon. Dapat lumago ka din. Lumago ka din sa pananampalataya mo. Kaya lang, hindi ka lalago kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili. Sa paanong parang ka lalago, pinaliwanag ni Pedro yan. Di ba? Ibasahin ko lang sa inyo. Sa paanong paraan lalago ang isang tao? Si Pedro, pinaliwanag din niya yan. 1 Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na uko sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. So, anong sabi niya? Noong bagong Kristiyano ka, para kang sanggol, kaya sabi niya, naisin mo yung ma-espiritu na gatas. Ibig sabihin yan, dapat matuto kang magbasa para sa iyong sarili. Hindi ka ba marunong magbasa? Hindi mo ba naiintindihan? Sa ngayon, wala na tayong alibay na hindi tayo makapagbabasa ng Biblia at sasabihin natin hindi ko maintindihan dahil halos lahat ng lingwahe na isalin ang Biblia. Pangasinan, Tagalog, English, Ilocano, lahat na yan. So wala ka nang masasabi na hindi mo maintindihan ang Biblia dahil naisalin yan sa halos lahat na ng uri ng salita na maiintindihan mo. Kaya yung sabi ni Pedro, uminom kayo ng gatas para lumago kayo sa inyong ikaliligtas. Take note, may sinabi dito, lumago kayo sa ikaliligtas. Di ba ligtas ka na? Bakit sinabi niyang ikaliligtas?
Medyo malalim yan na sinambit ni Pedro. Ligtas ka na. Pero sabi niya, lumago ka para sa ikaliligtas. Future. Pero hindi ko tatalakayin niya ngayon. Yung kaligtasan na sinasabi ng Biblia. Dahil sinatalakay natin ngayon ay kung yung pagkilala natin kay Jesus. So, tuloy natin. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag. At sinabi niya sa kanila, luwalhatiin mo ang Diyos, nalalamang namin makasalanan ang taong ito. Second time around, pangalawang beses, tinawag siya muli. Halika nga. Meron pa silang threat, yan yung threat sa Tagalog, meron pa silang yung parang pagbabanta. Diba? Anong sabi nila dito? Na pagbabanta sa kanya? Luwalhatiin mo ang Diyos. Nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Parang pinagbabantaan pa siya, oh. Para bang sinasabi nilang sinungaling ka? Sabihin mo talaga ang totoo. Na ikaw ay bulag, na pinagaling, na nakakita. Tapos pinaparatangan nila si Jesus na siya ay makasalanan. Kaya sabi nila, luwalhatiin mo. Verse 25. Sumagot nga siya, kung siya makasalanan, hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagamat ako'y naging bulag, ngayon nakakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkadila niya sa iyong mga mata? So, third time na tinanong, paano ka nga ba nakakita? Talagang minsan kasi pag ito isang bagay na naranasan ko sa aking pangangaral. Kaya dapat tayong maging dito, yung patience na sinasabi. Sa pangangaral sa mga tao, dapat tayong maging yung may yung patience sa Tagalog? Mayroong mayroon pang patience na magturo sa kanila. Habang buhay pa yan, dapat tuloy-tuloy pa rin yung pangangaral mo sa kanya. Kahit matigas ang ulo, sige pa rin. Basta nakikinig yan, turuan mo. Yun ang ibig sabihin ng faith. Yan ang palagi ko sinasabi. Sabi nila, matigas ng ulo lang mga yan. Sabi ko, buhay pa sila. Buhay pa sila. So, anong tanong nila? Anong ginawa niya sa'yo? Paano ang pagkadila niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit? Ibig ninyong marinig uli? Ibig ba ninyong kayo'y maging mga alagad niya? Tingnan nyo, parang kung talagang analyzin mo ito, yung taong ito na pinagaling na Jesus, hindi lamang niya kinilala na siya yung Jesus na nagpagaling, kundi kinilala niya na siya yung propeta. At ang isa pa dito, kinilala niya na siya ay alagad. Ngayon, yung salitang alagad. Tanong ko sa inyo, alagad ka ba ni Kristo? Kailan ka naging alagad? Yung Mark 28, tinan natin para maintindihan niyo yung pagiging alagad. Verse 19, Mark 28, verse 19, sabi dito, dahil dito'y magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Espiritu Santo. So, ano ang sabi ni Jesus? Ito yung kanyang utos. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa.
alagad. O, sa wikang English, disciples. So pag sinabing disciples, alagad, anong ibig sabihin? Tagasunod. Pag sinabing alagad o disciples, ikaw ay tagasunod. Yan ang termino na makikita natin. So dito, ang tao ito, hindi pa nga niya nakikilala si Jesus ng personal, kinikilala na niya, tinatanggap sa kanyang sarili na siya ay tagasunod. Alagad ni Kristo. So kailan kayo naging alagad? Pagkatapos mo maturuan at mabautisma. Doon ka nagsimula na maging alagad. Tuloy natin. At siya kanilang inalipusta, sinabi, ikaw ang alagad niya. Tatapat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises, tatapat tungkol sa tao ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. So ito parang na-open sila eh. Kumbaga natira yung kanilang ego, yung kanilang... Kasi ang mga Parisiyo, sabi ko kanina, sila yung may alam sa lumang tipan. Kasi wala pang bagong tipan sa panahon ito. Hindi pa siya may sulat. Hindi pa siya nabuo. Tapos sabi niya, ikaw ang alagad niya. Kami alagad kami ni Moises. Si Moises, sila yung mga sumulat doon sa lumang tipan. Verse 30. Sumagot ang tao sa kanila sinabi, narito nga, kagila-gilalas na hindi niyo nalalaman kung siya taga saan. Gayon may pinadila niya ang aking mga mata. Sabi niya, nagtataka ako. Kayo na naturingang may alam sa kasulatan, hindi niyo alam yung patungkol sa kanya, patungkol kay Jesus. Samantalang sa lumang tipan, maraming propesiya patungkol sa kanya. Lahat ng bagay na nangyayari kay Jesus nasa propesiya mula sa lumang tipan. Ang nakapagtataka, bakit hindi ninyo alam? Dahil ayaw nilang tignan. Ayaw nilang makita ang katotohanan. Ito rin ang isang bagay na natutunan ko sa mga tao. Kahit anong pilit man naturuan, ayaw tanggapin ang katotohanan. Pero kahit na ganun pa man, buhay pa rin yan. Buhay pa rin. Hanggat nakikinig siya, pagsabihan mo totoo ka siya. Tuloy natin. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Katapat ng sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos, at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ng sanlibutan ay hindi kailanman napadila ng sino man ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makakagawa ng anuman. So, dito, pinagtanggol ang kalagayan ng taong ito na nakakita. Dahil mula pa noong unang panahon, wala pang nakagawa ng ganito na bulag ay pinagaling at nakakita. Ngayon, nangyari sa kanya ito dahil, sabi nila, nasa kanya ang Diyos. Galing sa Diyos ang pagpapagaling ng tao nito. Sila nagsisagot at sa kanila ay sinabi, ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan at ikaw nga ang nagtuturo sa amin at siya'y pinalayas nila. Ito ang nakakalungkot. Minsan kasi sa mga tao na mataas ang pinag-aralan, naakala nila matalino sila, naakala nila marami silang alam, pero kapag may mga taong nakausap sila na mababa lang ang kanyang kalagayan, tapos meron siyang sinabi na nakasupaw sa kanila, mahirap yun. Ito ang nangyari.
matulingan kayong mga edukado, matataas, may mga pinag-aralan. Ako, wala akong pinag-aralan, pero yung sinabi niya sa kanila, isang katotohanan. Tapos tuturuan mo kami. Kaya minsan, kapag may mga prospect ako na medyo mataas ng pinag-aralan, sabi ko, sa susunod, ang ibaki nyo, ang ano nyo si ano, para at least hindi nila maliitin. Nangyari na sa akin yan. Sabi ko nga, pasensya na kayo kasi parang awkward na ako yung magtuturo sa inyo. Wala akong gaanong pinag-aralan. Kasi minsan, may mga taong ganyan na kung ano yung label nila, gusto nila, yung ka-label din nila ang kanilang kausap. Nangyari na sa akin na. Sa aming mga kanina. Kaya mga taong ito, tinuturuan mo kami na ikaw ay isang makasalanan. Tuloy natin. Napaligtaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila. So si Jesus nasa malayong lugar, nasa ibang lugar siya eh. So napalitan niya yung nangyari. Napalitan ni Jesus na siya'y pinalayas. At anong ginawa ni Jesus? Siya ay bumalik doon. Bumalik siya doon sa lugar na kung saan nandoon yung bulag na lalaki. No? Tingnan natin. Nabalita ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? So, dito, nagkita na silang dalawa. So, lumapit si Jesus doon sa bulag. Sabi niya, doon sa bulag, na nakakakita na, nakita niya si Jesus, pero hindi niya kilala. Sabi niya, sumasampalataya ka ba? Di ba yung tanong ni Jesus? Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Tingnan niyo yung sagot ng lalaki. Sumagot siya, sinabi, sino siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kanya? Sabi ko sa inyo kanina, hindi niya kilala si Jesus. Ito ang pruweba na hindi niya kilala si Jesus, pero siya ay pinagaling ni Jesus. Kaya yung mga nagtuturo na hindi ka mapagaling dahil wala kang pananampalataya, ito ang verse na pwede niyong sabihin sa kanila. Na si Jesus, pwede niyang pagalingin ang isang tao na walang pananampalataya kung ang humihiling sa kanya ay may pananampalataya. Halimbawa, si Brother Nicky, hiningin ko na pagalingin mo si ganyan. Mapapagaling yan kahit yung tao yan wala siyang pananampalataya. Ewan, sabi ni Jesus, ang sabi ng lalaki, sino ba siya, Panginoon? Take note, ha? Di ba una, pagkilala niya, Jesus. And then, pangalawa, propeta. And then, tinanggap niya na siya isang alagad. Ngayon, na magkita sila, anong sabi niya? Sino ba siya? Panginoon. Is Christ, is Jesus your Lord. Kaya nga mayroong mga, di ba, born again group, Jesus is Lord. May grupo na gano'n, di ba? Yung kanilang pangalan, Jesus is Lord. Kaya kung kinikilala mo na si Jesus ay Lord, Panginoon, dapat gawin mo ang lahat ng kanyang kalooban o sinasabi sa iyo. Diba sa Matthew City, verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa. So when you say that Jesus is your Lord, ibig sabihin, talagang sumusunod ka sa Kanya. Hindi yung Lord lamang na pagtawag. Madali lang tumawag ng Lord, Lord, pag may kailangan. Diba? Pero pag yung pagsunod, so alam natin yan, sa verse 22, nandun yun. Yung mga tao sinabi na, lito, sabi ni Jesus sa verse 23, hindi ko kayo kilala. Bakit? Hindi nila sinusunod yung kalooban niya.
Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Verse 36, sumagot siya, sino ba siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa Kanya? Verse 37, sinabi sa Kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya nga ang nakikipag-usap sa iyo. Parang, kung titignan yung pagsagot ni Jesus, minsan indirect yung kanyang pagsagot eh. Indirect. No? Nakita mo na, siya nakikipag-usap. Bakit niya hindi niya dinirit sang, iba isang salita lang, pwede na, no? Pero bakit pa niya sinabi? Nakita mo na siya na nakikipag-usap tayo, ang haba-haba pa ng sagot mo. Kung sinabi niya, sino ba sa Panginoon? Ako. Wala na. Pero bakit sinabi pa niya? Siya nakikipag-usap tayo, siya nakita mo na. Naalala ko tuloy yung sa Matthew chapter 4, yung temptation ni Jesus. Ito maganda ito para pagpapakilala na siya Diyos. Dahil nung siya ay tuksuin ni Diablo, diba? Nung tutuksuin siya, ang sagot ni Jesus, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Tanong, sino bang tinutukso? Yung Panginoong Diyos o si Jesus? Kaya magandang version na pagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Dahil tinutukso siya ni Satanas, sabi ni Jesus, huwag mong tuksuin ang Panginoon mong Diyos. Yung tanong diyan, sino bang tinutukso? Yung Ama ba na Panginoong Diyos o si Jesus? Si Jesus. Kaya yung sinasabi niyang Panginoon mong Diyos, sino? Si Jesus. Indirect. Yung pagsasagot niya. Patungkol sa kanyang kalagayan bilang. Ito rin natin. Verse 38. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako at siya'y sinamba niya. Sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan upang ang mga hindi nakakakita ay makakita at upang ang mga nakakita ay maging bulag. Yung mga Parisiyo na kasama niya, nakarinig ng mga bagay na ito, sinabi sa kanya, kami baga naman ay bulag din. Sa kanila sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, natapwat kayo na sinasabi niyo na kayo nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. May nag-post ng yung kapatid sa Facebook, let the dead bury their dead. Parang ganito din. Let the dead bury their dead. Matthew chapter 8, di ba? Panginoon, hayaan mong bago ako sumunod sa iyo, pinibing ko mo tayo. Pero sabi niya, let the dead bury their dead. Ito din, nakakakita sila yung mata nila nakakakita, pero sila ay bulag. Bakit? Hindi nila makita ang kasalanan sa kanilang buhay at ayaw nilang tanggapin na sila ay makasalanan. Pero sabi ni Jesus, ang mga taong tinatanggap na sila ay makasalanan at humihingi ng tulong sa Diyos, bagamat sila ay bulag, sila ay makakakita. Ang mensahe ng Panginoon, inibigay sa atin ngayon. Kung sino nga ba si Jesus? Maraming mga bagay ang ating nakita patungkol sa Kanya na sinabi ng Biblia. Una, dapat nating tandaan, ang kompletong pangalan ni Jesus, Jesus Christ the Lord. Jesus, di ba una, Jesus lang and then later on, naging Jesus Christ. And then, may kasamang Panginoon. Hindi lamang siya ang tagapagligtas, kundi dapat natin malaman ang mga bagay-bagay pa patungkol sa Kanya. Paano kalalago? Sa pagkakilala sa Kanya, kapatid. Ang sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word. Thank you.